namin. Papadudot sunod-sunod pa ang naging problema namin dahil nagkasakit yung panganay ko. Matagal-tagal din itong na-confine sa ospital. Yung pangalawa naman naming anak nagka-dengue. Dahil hindi pa ako makapagtrabaho noon ay wala akong magawa para makatulong kay Ronel. Naubos ang savings namin at umabot na kami sa puntong kinailangan pa naming mangutang. Nang makapanganak ako, sinabi ko kay Ronel na gusto ko nang makabalik agad sa trabaho ko para makatulong sa kanya. Hindi siya pumayag noon dahil kaya pa naman daw niyang magtrabaho para sa amin. Gagawa na lang daw siya ng paraan para magkaroon ng mga racket para sa dagdag kita. Pero naaawa na rin ako noon sa asawa ko na halos wala ng pahinga. Kaya kahit putol siya, ay tinuloy ko pa rin ang planong bumalik na sa pagtatrabaho. Hag, ano to? Bakit nag-aasikaso ka ng requirements? Maghahanap ka ng trabaho? Han, huwag ka namang magalit agad. Gusto ko lang talagang makatulong sa'yo. Hayaan mo na ako, please. Paano yung bunso natin? Sino mag-aalaga sa kanya? Tsaka alam mo naman nagbe-breastfeed ka, di ba? Paano mo gagawin yun kung magtatrabaho ka uli? Pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Pero naisip ko kasing paalagaan na lang muna yung bunso natin. Ano, kukuha tayo ng taga-alaga? Eh di gastos din yun. Han, mag-isip ka naman ng maayos. Nag-iisip naman ako ng maayos Ang ibig ko lang naman kasing sabihin, kukuha tayo ng taga-alaga ni Bunso para makakilos ako. Kakayanin ko pa namang i-cover ng sweldo ko yung bayad sa taga-alaga kung sakali. Masyado pang bata yung anak natin para paalagaan sa ibang tao. Hindi pa pwedeng tsaka ka nilang bumalik sa pagtatrabaho kapag malaki-laki na siya? Han naman, habang hinihintay natin siyang lumaki, lumalaki rin yung gastos natin. Alam ko naman na masipag ka at madiskarte. Alam ko rin na kaya mong gawa ng paraan lahat. Pero nag-aalala rin ako sa'yo. Ayokong abusuhin mo yung katawan mo sa kakatrabaho kung pwede naman kitang tulungan. Hindi ako mapapakali rito kung nakikita kitang nahihirapan, samantalang may pwede rin naman akong gawin. Ay, pag-isipan mo muna ng mabuti ang desisyon mo. Kung ako yung inaalala mo, kayang-kaya ko pa. May inaalok na racket sa akin yung katrabaho ko. Pag-uusapan namin bukas para may dagdag income ako. Yung isa ko naman katrabaho, nagbukas ng tindahan niya. Kung gusto ko raw, pwede niya akong kunin kasosyo ron. Ang daming paraan para hindi ka muna magtrabaho. Naiintindihan ko naman yung gusto mong mangyari. Hello, Uno Pero Vlog. hindi ko lang kasi kayang hayaan na mag-isa ka lang magtataguyod sa pamilyang to. Dapat pareho tayo. Isa pa, kakailanganin ko rin ng pera para makaipon uli ng budget sa paghahanap kay nanay. Nanay? Nanay na naman? Anong nanay na naman? Nanay ko yun. Nanay ko na nawawala at hindi ko pa rin alam kung buhay pa siya ngayon. Sa tono mo, parang ayaw mo nang hanapin ko yung nanay ko Samantalang Sabog ko, ikaw Imam pa yung Jikan. nagtutulak Sabog ko. sa akin ng Sabog ka, unang Imam Mon. suko. Sorry, Han. Pasensya ka na. Naisip ko lang kasi na baka pwedeng tsaka na natin ituloy yung paghahanap sa kanya kapag nakaluwag-luwag na tayo. Kaya nga gusto kong magtrabaho, di ba? Para mas mabilis tayong makaluwag-luwag sa mga gastusin. Pero ikaw naman tong may ayaw. Baka naman pwedeng yung anak muna natin yung isipin natin ngayon. Kasi kung buhay pa yung nanay mo, hindi ba dapat matagal na natin siyang nahanap? 15 years na yung lumipas, baka nakakalimutan mo. So ano gusto mong sabihin? Nakalimutan ko na lang yung nanay ko? Buhay pa siya! Nararamdaman kong buhay pa siya kaya hindi pa ako susuko! Hindi nga niya ako sinukuha noon kahit na mag-isa lang niya ako tinaguyod Tapos ngayon, susukuhan ko yung paghahanap sa kanya? Sigurado akong hinahanap rin ako ng nanay ko at gustong-gusto niya akong makita! Hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit sa parte niya kung pinabayaan ko na lang siya?
Han, sorry. Sorry talaga. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Saka na tayo mag-usap kapag maayos ka na mag-isip! Papadudod ilang araw kong hindi kinausap noon si Ronel dahil hindi ko talaga nagustuhan ang mga sinabi niya. Kahit ano po kasi mangyari at kahit minsan ay pinangihinaan na rin ako ng loob. Ni minsan ay hindi pumasok sa isipan ko na sukuan na ang paghahanap sa nanay ko. Kaya naman kahit na tinutulan niya ako sa plano kong magtrabaho, ay tinuloy ko pa rin yun. Naghanap ako ng pwedeng mag-alaga sa baby namin, pero nag-offer si Nanay Chayo. Siya na lang daw ang mag-aalaga dahil komportable na sa kanya ang anak namin. Hindi na ako nagdalawang isip noon dahil alam ko naman na maingat siya at may malasakit talaga sa mga anak namin noon pa man. Noong nakaisang buwan na sa pag-aalaga si Nanay Chayo, nagulat po ako nung hindi niya tinanggap ang pasweldo ko sa kanya. Sabi niya, ayos na raw yung pinagmemeryenda namin siya dahil mas gusto raw niyang mag-alaga ng anak namin kaysa tumambay lang sa bahay niya. Na-touch po ako noon ng sobra dahil kitang-kita ko kung paano niya itrato na parang tunay niyang mga apo ang mga anak namin ni Ronel. Lalo na yung bunso namin na wala pang 1 taon. Papadudot kalaunan ay nagkaayos na rin naman kami ni Ronel. Matapos yon tuwing weekend ay tinutuloy na namin ang paghahanap kay nanay. Habang nasa biyahe kami noon para puntahan yung tumawag sa akin, may isa pang tumawag na taga-kabilang bayan lang at sinabing nakita niya raw ang nanay ko. Hindi ko may paliwanag ang kabang nararamdaman ko noon. Parang bigla na naman akong nabuhayan. Pero sa pagkakataong yun ay mas malakas ang kutob ko na si nanay na yung makikita ko. Cheese Whiz has calcium that helps make your bones Hello, strong. Cheese guys. Whiz for the strength to do more. Not all keratins are the same. That's why for me, I stick with the best. Huwag na muna kaya tayong tumuloy dun sa pupuntahan natin. Ha? Akala ko ba gusto mo na mahanap nanay mo? Yung tumawag sa akin, sabi niya nakita niya si nanay. Malapit lang dito. Sa kabilang bayan lang. Isang barangay na lang dadaanan natin. Nandun na tayo. Alam mo, Han, iba yung Hello. Hello, the Korean Seas and Princess 6. Hello po. Ang mga kwento ng Ikaw na mismo nagsabi, Han. Hindi tayo pwedeng magsayang ng impormasyong Kayanin ko ba Listen. namang i-cover ng sweldo ko yung bayad sa taga-alaga? Kung sakali. Listening story. Listening Papadudut story. Papadudod ilang araw kong hindi kinausap noon si Ronel. Gusto raw niyang mag-alaga. Okay, sige. Kung sakali man na nililoko ka lang nun, konting oras lang naman tayo maaabala. Sigurado kung hindi siya kagaya ng ibang nagtitrip lang. Nakuha niya lahat ng description ni nanay. Tsaka may tinext ako sa kanya para makasiguro kung si nanay nga yun. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko, pakitingnan yung braso ng matandang kasama niya. May malaking balat kasi si nanay sa braso niya eh. Baka naman nag-imbento lang yung kausap mo na may nakita siya, kahit wala.
Hindi ko sinabi na balat yung nasa kaliwang braso ni nanay. Pinatingnan ko sa kanya yung kaliwang braso nung matandang kasama niya. Tapos tinanong ko siya kung ano yung nakita niya. Han, alam mo ba kung anong sinabi niya? Hindi ako madalas sa May discount. nakita raw siyang balat. Mukhang siya na nga yung nanay mo, Han. Buti na lang pala nasagot mo kaagad yung tawag. Kanina lang ba niya nakita? Oo, Han, kanina lang daw. Sana sinamahan mo na siya nung nakakita sa kanya. Baka kasi mawala na naman tapos mahirapan na tayo mahanap nanay mo. Sana nga hindi ganun yung mangyari. Pero alam mo, hindi ito yung unang beses na may tumawag sa atin na malapit lang dito. Pero ngayon ko lang naramdaman yung ganitong excitement. Taga saan ba yung tumawag sa'yo? Baka mamaya napadaan lang talaga yun. Hindi raw siya taga rito. Kung wala nga lang daw siyang importanteng lakad, sasamahan niya si nanay. Pero bago naman daw siya umalis, binili niya si nanay dun sa tindahan. Kaya dun natin siya pupuntahan. Sinabi ba niya kung saang tindahan yun? Baka mahirapan tayong hanapin. Malapit lang daw sa simbahan yung tindahan. Nandun pa rin daw si nanay nung iniwan niya. Kaya kailangan nating bilisan. Yun yung problema natin. Kasi, eto, naipit na tayo sa traffic. Kung pwede ko lang talagang liparin papunta ron, makakanina ko pa nalaman kung si nanay nga yun. Ay, sana makaalis tayo agad dito. Pero, mukhang may aksidente. Ay, tumatawag si nanay Chayo. Sagutin mo na. Hello, Nay? Napatawag po kayo. Rosie, pasensya ka na kung nabala ko kayo sa biyahe. Si baby kasi ayaw tumigil sa kakaiyak. Tapos naramdaman ko na lang na ang init-init pala niya. Ang taas ng lagnat ng bata. Ano po? Ako, Han, ang taas daw ng lagnat ni baby. Nay, pasuyo lang po muna. Matatagalan pa po kasi kami dito bago makarating dyan. Kung pwede po, dalhin nyo na siya sa ospital. Susunod na lang po kami. O sige, ingat kayo. Han, ako na lang babalik. Tumuloy ka na muna doon sa may simbahan. Pero si baby. Nandun na si Nanay Chayo, tapos pagbaba mo, didiretso na ako sa ospital. Kaya na namin yun. Pero ikaw, hindi pwedeng masayang yung pagkakataon na makita mo yung nanay mo. Papadudot, ibinaba ako ni Ronel para bumalik siya sa amin at mapuntahan ang anak namin sa ospital. Ako naman ay nagpasyang mag-commute na lamang para makarating sa kabilang bayan. Sobrang lapit na po noon. Pero pagdating ko sa tindahang tinutukoy nung tumawag sa akin ay wala na po akong inabutan. Napaiyak na lamang po ako noon sa sobrang panghihinayang dahil nahuli ako ng dating. Tinawagan ko yung caller at sinabi kong hindi ko na inabutan doon yung matandang sinasabi nito. Pero sinabi nito maglakad-lakad ako dahil baka sakaling hindi pa nakakalayo yung matandang pinaghihinalaan nitong nanay ko. Pero lumipas ang ilang minuto na wala pa rin nakikita at hindi ko na rin alam kung saan pa ako maghahanap. Uuwi na sana ako noon pero bago ako sumakay ng jeep papunta sa amin, dumaan muna ako sa may convenience store para bumili ng tubig. At nung papasok na po ako roon, papadudot ay hindi ko napansin yung matandang babae na lumapit sa akin. Gulong-gulo pa po yung buhok niya noon at marumi na rin ang damit. Pero kahit ganoon ang itsura niya nang makita ko siya, parang tumalon ang puso ko nang makilala ko siya, papadudot. Wala pong duda, siya ang nanay ko. Papadudot, bumuhos ang luha ko nang makilala ko yung matandang lumapit sa akin habang papasok sa convenience store. Siya si nanay. At nakumpirma ko po yun nang makita ang birthmark niya sa braso at yung nunal niya sa likod ng tenga niya. Awang-awa po ako noon sa kanya dahil mukhang matagal na siyang palaboy-laboy sa kalsada. May pasa at mga galos din siya sa magkabilang braso. Akin na yun, anak. Bukod pa roon, yung bukol niya sa noon na parang tinamaan ng bato. Ang masakit pa roon ay hindi na niya ako makilala dahil parang may problema na siya sa pag-iisip. Kinausap ko si nanay para sabihing isasama ko siya. Hindi naman po siya naging violente o nagpumiglas noong yakapin ko siya noong time na yon. Nagtataka lamang po siya kung bakit ko siya niyayakap. Ano yun, anak?
Binilhan ko na rin siya ng pagkain dahil sabi niya ay hindi pa raw siya kumakain. Noong pasakay na po kami ng jeep ay nagulat na lamang po ako nang lumapit sa akin yung isang babae na parang kaedad ko lang. Nagalit siya nung nakitang kasama ko si nanay. Sabi niya, nanay niya raw yun. Napaiyak na lang po ako habang nagpapaliwanag kasi sigurado po ako na nanay ko yung kasama ko. Ipinakita ko doon sa babae yung mga lumang picture ni nanay. Dalawa pa kami sa picture dahil graduation ko po yun nung elementary pa lamang ako. Sinabi ko rin yung mga palatandaan ko. Kaya ko nasabing si nanay yun. Papadudod doon na po sinabi ng babae na sila raw po pala yung kumugkog kay nanay noong nakita nilang palaboy-laboy sa kalsada. Pero bukod pa roon, may nalaman ako na tumurog sa puso ko. Murog sa puso ko. 1, 2, 3. Kumusta si nanay? Eto, tulog na. Kanina, tanong pa siya ng tanong kung nasan siya. Ay, si Bunso pala, anong balita sa kanya? Okay na siya. Ay, dapat ka. Binabantayan siya ni nanay Chayo. Yung mga bata naman, tulog na nung iniwan ko sa bahay. Ano nga pala nangyari kanina? Sabi mo ba yung babae parang sa nanay mo? Pamilya niya raw yung kumukog kay nanay sa loob ng mahigit Cockroach 10 taon. Parang tunay na inanangaraw yung tunay nila kay nanay, kaya sobrang kapalapit na loob nila sa kanya. Pero grabe yung pinagdaanan niya, bago pa man may kumukog sa kanya. Bakit? Ano bang nangyari? Inaalaraw nila, mga sindikato yung kumuha kay nanay. Puro galos at mga pasaraw si nanay nung makita nila. At ang malala pa, mukhang kinaasaran siya. Bakit kailangan pagkaanan ni nanay lahat yun? Hindi ba nag-report sa mga pulis yung kumugkog sa kanya? Hindi na raw kasi babiyahe na sila ng papuntang Ilocos. Naawa naman sila na basta na lang nila iwan si nanay, kaya sinama na lang nila. Noong unang araw na kasama nila si nanay, hindi pa raw siya makausap ng maayos. Matagal bago siya nakapagsalita at nakwento niya na may mga lalaking kumuha sa kanya nung araw na nawala siya. Kawa-kawa sila sa nanay ko nung araw na yun. Hindi ba nasabi ng nanay mo yung pangalan mo sa kanila? Wala nang sinasabi si nanay nun, kundi anak lang. Wala raw binabanggit na pangalan, kaya hindi nila alam kung paano ibabalik si nanay sa pamilya niya. Hindi rin siya marunong sumulat at bumasa. Pagbibilang lang yung kaya niyang gawin, kaya hindi rin niya maisip-isip yung buong pangalan ko. Tapos ayun, naisip nila na kupkupin na lang si nanay kasi wala na silang mga magulang. Mag-asawa yung kumupkup sa kanya at may mga kapatid na babae na nag-alaga kay nanay nung hindi pa maayos yung lagay niya. Pina-check up daw nila si nanay at pinagamot. Tapos, hindi na nila hinanap yung kamag-anak niya kasi mas gusto na raw nilang doon na si nanay sa kanila. Ano? Maling-mali naman yung ginawa nilang yun. Ang tagal mo naganap sa nanay mo. Ang tagal mong nangulila sa kanya. Humingi sila ng tawad sa hindi nila paghahanap ng kamag-anak ni nanay kahit nakabalik na sila dito. Nung isang linggo pa lang siya sa kanila, napansin daw nila na parang wala sa katinuan si nanay. Bigla na lang daw nagsasalita na mag-isa tapos kung ano-ano yung ginagawa. Kaya ayun, kinailangan nilang pantayan ng maigi. Mabuti na lang mabait yung pamilyang nakasama niya at hindi siya sinaktan kahit na minsan. Pero nung bumalik na dito yung pamilyang kumukog kay nanay, bigla na lang daw siyang nawala. Umalis daw sa bahay nila tapos hindi na nila nakita. Pareho na nga kaming naghahanap nung araw na yun kaya nagpang-abot din kami nung nagkita na kami ni Nakita mo, nanay. Jit.
Pagdalos ti lapay, di kas to ni. Nakita ng mga tumawag Haan nga kuri karo, di kas talag to. Yung huling tumawag lang sa akin yung nagsasabi ng totoo. Ano yan? Bagong tsinelas. Alam ko ni nanay nung nakita ko siya. Siguro kinuha niya lang sa tindahan. Kaya siguro siya may galos at pasa. Baka binukbok siya nung pinagkunan niya nito. Kahit hindi ako naaalala ng nanay ko. Alam niya na may anak siya. Naalala niya na kailangan ko ng bagong tsinelas. Alam ko para sa akin na wala siya. Umalis siya para ulit ako ng bagong pares ng tsinelas. Sa kondisyon na mukhang matatagalan pa siya rito. Ipapagamot ko siya. Gagawa ko ng paraan para pagpapagamot sa kanya. Ano tutulong ako? Pagpapagawa natin ang nanay mo. Mapagkat nung nakita ko yung tsinelas na dala ni nanay, naisip ko kagad na para sa akin yun. Dahil alam ko na akin niya ang bagong tsinelas. Noong huling birthday ko nakasama. Naging emosyonal ako noon habang nagbabantay sa kanya sa ospital. Dahil nakalimutan niya lang ang itsura ko. Pero hindi niya ako nakalimutan bilang anak niya. Papadudot dahil naapektuhan ang pag-iisip ni nanay sa mga pinagdaanan niya. Ginawa namin ni Rodel ang lahat para maipagamot siya. Ginamit namin ang savings namin at hindi ko naman iniwan si nanay sa buong proseso ng pagpapagaling niya. Natakot kasi ako na baka mawala siya ulit sa akin, kaya naman sinigurado kong palagi na akong nasa tabi niya ng panahong yun. Sa awa ng Diyos, unti-unti namang gumaling ang nanay ko. Nakilala na niya ako pero hindi siya makapaniwala na ako pala yung anak niya. Mabago kasi ako noon kaya malaki talaga ang ipinagbago ng itsura ko nung huling beses kaming nagkasama ni nanay. Pero nung ipinakita ko sa kanya yung graduation picture ko na kasama siya, iyak siya ng iyak at halos ayaw niya na akong bitawan, Papa Dudut. At kamusta nga pala yung naging pag-uusap niyo nung pumugpog kay nanay? Okay naman. Nakausap ko yung mag-asawa. Binigay nila sa akin yung mga naiwang gamit ni nanay. Pinadala nila yung mga binili nilang gamit kay nanay para daw maalala pa rin sila. Totoo ba na mababait silang lahat? Tingin ko naman, oo. Nakita ko pa rin yung mga gamot at vitamins na binili nila para kay nanay. At may sarili pa siyang kwarto. Okay naman pala sila eh. Mukhang tinadhana talaga na sa kanila mapunta yung nanay mo. Pero hindi ka ba galit sa kanila? Hindi naman. Wala rin namang rason. Nangihinayang lang ako sa panahong hindi kami nagkasama ni nanay. Pero napapasalamat pa rin ako sa kanila kasi hindi nila pinabayaan yung nanay ko kahit hindi nila kaano-ano. Dapat pala imbitahan natin sila minsan para makabanding nila si nanay kapag okay na siya. Naisip ko nga rin yan eh. Kaya sabi ko sa kanila, bisitahin nila si nanay minsan pag bakante sila. Para magkita-kita pa rin sila. Kapag nakauwi na si nanay, siguradong makakachigaya si nanay sa'yo. Bagay silang maging magkumari. Magkumaring taga-alaga ng mga apo. Talaga may improvement yung kondisyon ni nanay. No? Anyway, how are you doing today? I'm exhausted, Nanti banda ta sa gaysay. but I'm good. Thank you. Oo nga eh. Agpunas ka sa kam abigay. Nanay, ipapasyal ko siya. Tsaka Katulad man eh, kakain nasa... kami sa mga hindi namin nagawang kainan nung nag-aaral pa ako. Kahit kasi sa fast food, hindi mo lang kami makakain nun. Sa tulad lang lagi yung kinikita namin sa pagtitinda. Ngayon, kaya mo na siyang dalhin kahit sa mamahaling kainan, basta mapag-ipunan. Ang kaso, baka sabihin ni nanay na sana nagluto na lang kami. Baka nakakalimutan mo, magaling siya magluto. Oo nga pala. Nako, baka tumaba rin ako kapag si nanay na yung nagluluto sa bahay. Sure ako dyan. Ano pala plano mo ngayong
kasama mo na si nanay. Gusto mo pa bang hanapin yung sindikato na kumuha sa kanya noon? Hindi na. Hindi naman sa ayaw kong bigyan ng hustisya yung nangyari sa kanya. Ayoko lang na balikan pa ni nanay yung madilim na pinagdaanan niya noon. Masaya na ako na nandito na siya at magkasama na muli kami. Tatapunan na lang namin ang masasayang alaala yung masasamang nangyari sa kanya. Sabagay, naiintindihan kita dyan sa desisyon mo. Kung ako'y nasa kalagayan mo, yan din ang gagawin ko. Kaya kapag nakauwi na si nanay sa bahay, iparamdam natin sa kanya na may pamilya na siya. Pero may hihilingin lang sana ako sa iyo, Han. Sige lang, ano yan? Pwede bang iwasan natin magtanong sa kanya o magbanggit ng kahit anong may kinalaman sa pinagdaanan niya? Hindi mo yan magiging problema sa akin, ha? Gusto ko rin naman na tuluyan siyang gumaling at makaranas naman na maging masaya. Kasama tayo ng pamilya niya. Ang swerte ko talaga sa iyo. Mas swerte ako. Kasi mabuting tao yun na pangasawa ko. Kaya pasensya ka na talaga kung naisip ko noon na isang tabi mo muna yung paghahanap sa nanay ko, ha? Kung pinilit kita na ihinto yung paghahanap mo sa kanya, di sana ngayon hindi kayo magkasama. Kalimutan na natin yun. Mahalaga okay na tayo. Isa pa, nakabawi ka na. Bawing-bawi pa nga eh. Kasi hindi sana kami magkikita ni nanay kung hindi mo ko kinumbinsi na ikaw na lang yung susunod sa ospital para kay Bunso. Kaya salamat, Han. Hindi ko pagsisisihan na sa'yo ako nagpakasal. Papadudot ng tuluyan ng gumaling si nanay ay nakausap na rin namin siya ng matino. Naiuwi na namin siya sa bahay at nagulat po siya noong nalaman niya na marami na pala siyang apo. At gaya ng inaasahan ko ay nagkasundo nga sila ni Nanay Chayo. Hindi na po namin nalaman kung paano si nanay nakawala sa mga lalaking kumuha sa kanya dahil hindi na po namin siya tinanong. Hindi na po namin binuksan ang usapan tungkol sa madilim niyang pinagdaanan dahil iniwasan naming ma-trigger siya sa mga masasamang alaala. Sa ngayon, Papadudod ay pareho na pong pumanaw ang nanay ko at si Nanay Chayo. Halos magkasunod lang po ang pagkamatay nila at dala po yun ang katandaan. Ngayong buwan po ang death anniversary ni nanay kaya naisip ko pong isulat ang kwento namin. Nakakalungkot man na hindi ko na nakakasama yung dalawa kong nanay, marami naman po yung masasayang alaala na iniwan nila sa akin noong nabubuhay pa sila. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papadudod. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng bumubuo sa Barangay LS. Huwag po sana kayo magsawa sa pagbabahagi ng mga inspiring na kwento sa mga taga-pakinig ninyo tulad ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, New Great Taste White. Mas creamy, mas makape, mas pinasarap. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. kapag walang nagmamahal sa atin, pagaramdam natin ay tayo na ang pinakakawawang tao sa mundo. Pero hindi yun totoo dahil dapat mas unahin nating mahalin ang ating sarili upang hindi na tayo malinlang ng pagmamahal na mula sa maling tao. Ikaw ba barangay, anong handa mong gawin makawala lang sa isang maling pag-ibig? Dear Papadudod, lahat po tayo ay naghahangad makakilala ng mga tao na magmamahal sa atin sa lahat ng pagkakataon. Minsan, hindi kasi natin yun
Ayaw mo tagalin dati yun. DJ ka lakat nung panapantay daw dyan.
Lari sakit tatagamin. Wow. The bleeding up.
Train. It's a 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 train. Diyan, di train ng kan. It's a train. It's a train. Bitin, Kajayan. Dito to. Ano yun mo? Ano yun mo? Joy, Jikwa, J. Kurikor. Joy. Joy, Joy. Hindi ka na. Dito ka naman mo.
Joy! Joy, Joy, kunak ka. Buri ka na oh. Nya kukon na aya. Enjoy. Ang ganda ta. Susunod ko kaya. Apa ang di ko record nga di aklaw? Oh. Lagi tayo ano. Alam man di ko record anak. Anak, magkatag di lapayag ko tatay paylaeng. Di binulod mo tatay. Libre yung di plastic. Yung di plastic. Nadalos. Ano mo ba dyan? Gusto niya yung nakastay agad niya. Boy. Nang break ka sa'yo? Sali kasi bro mo. Ay, ala. Gusto yung ano yun eh. Ito yung ayan tagwam. Ito yung nagandang tayo. Dito siya bagay na ni Feng. Tingnan na na yun. Yang. Di bagay. Wala lang yung pagdakto lang. Teka. Ano na? Strict mo sa kam. Dapat mo tadi sa kam niya pag nagkini. Ha. Bimatik ka. Teka.
Ay, tugaw ka ah. Di daddy pa ito mas nagting ka. Oy. Yan, di ba ba?
iyak mo? 8 kilo? Ramdaman ko itong kalay mo. Magkatawa na kayo. Ito ko yung amo.
Ano? King. No.
Uy, uy. Uy. Ikatsayin, train. Uy. Bigyan ka. Bigyan. Awanan, ingalas natin lagi. Mo. Train. Bigyan ka. Ano ba ganyan natin? Allah, may ayam data. Ika giant. Hindi pandata jay.
Give mama. Give mama.
Papayang ko charger ko to sa salon, kaya. Tapos, tingin mo yun. Ito, ito used to my phone to charge yun. Ano mo tayo tayo naman? Pakitain dito ba dyan? Pinanaw man yun. Sarang darawakan ka na, anak. Saan ba kita tawagitan? Oh. Nagdugyot ka, inyabol mo pala ito yung una. Mapigilan mo tot-tot. Mapali mga DJ na ito, maandar ka. Umahod na na yun. Sadya. Obvious na. Ang biga sa drills yun. Tingnan sa'yo, nakakasarius mo. Ako, paano mo Bis lang mo. Ikaw mo. Hindi mo risk. basin to? Sakit ng ulo ko, sakit ng katawan ko, sakit ng balikat ko. Ang sakit ng puso ko. Hirap naman ito pag magpapakit. Bakit ka lang? Bakit ka lang, baby? Ang anak ka. Nandun lang ganyan sa akin, ah. Kita mo sa kasta ka niya. Nagugulap mo sa tapay. So, Pero ganun mo ako, pare-pare ako pa sa ibang photo. Sarili mong asawa, hindi ka nag-react. Yun pa ako sinasabihan ng 3P. yan di ba nag-ipintulikit? Pag balikas mo tayo yan, automatic. Gusto mo alisin niya. Hindi ako tatigyag mo din sa bahay ko. Ang balong na ka. Matitip. Ayun po sa'yo. Ang gusto nang dumata na ka. Kaya ka mo tigyag kung mag-activist ka naman. I wanna be your evidence. Joy? Inispoil mo si Joy isipin ko sa candy, picturya at pera. Gusto ko umuwi dito. Yan na ako. Insarap di tawan, ah? Yung isarap tawangan. Tapos pasukortin din 2 million niya. Insarap na rin tawan na. Ibagak niya na.
Isaram gitawa. La isaram ah! Ay, sarap! Apa yung ba't ibig sarap ah? Ba, ang tanong may isaram gitawa. Ang gagawin kain ang... Bambihan kas ka na ng din. Ano na may ipasaram. Hamo ay sasaratin. Apa na doon? No. Siti kan samot. Open ping mabutong siya. Open. Ikachikin ni ate. Mano. Ano? Sleeping king. Minta mo sa ulo. Ikachikin ni ate. Ang sulpong. Umot. Akala ko lang pag lumapit ka dito kasi lalambingin mo na ako oro. Sa haba ng panahon. Oy! Sige, sige. Sulangitin lang, di ba't ka ano sayang, bobo? Basta kamatis. Kamatis is ready na mabito. Ay, ito ang ganda mo dito. Ano dito lagi? Alam ko naman yung hindi mo kumakan. Tanga. Long as the wind goes right to the sea, I'll never get over. Get over. Never get over. Never get over. Ibagi natin, King. Parang ka ka, King. King from Ano kaya pag paligid ng bigat? ang ganda ng bigat mo. Gatas. Sa maribo kasi. Gulay, vitamin. Good for 2 days pa lang hindi ka naman ano. May utang ka pa sa akin ito.
Bukas mo ba't kaniwang bayaran pa dito sa sinutang ko yun? Ano siya mga Dapat, hindi. Hindi inaldo ka mga ragsibayan. Ito kami. Kumali kong may gaditsi ko. Ano ko inabi? Ay, bakit? Ano man nagpakasal? Mauna ang nakapanimuling nagpakasal. Ini kita. Pinagaling mo siya. Hindi ka ako. Parang ang pagsinisip ko. Okay, no, mahal mo yung tao, pakasarap mo. Hindi, duma, orang nga, pakasarap sa. Kahit sana sing-sing man lang sana. Kada mo sing-sing tao. Ang kasya kanya, ang kasya kasi yan ang mahal yun. Numor to. Ito kasi, gusto ko lang. Ang tagal ko sa bala ko sa kanya. Luto na lang, lumabing. Hindi mo ito araw hindi mo ako yan. Parang wala akong kasaktan dito. Okay lang. Esto lang. Dos. Nag-awa na tayo ng ganti. Tanga ka ba? Hindi na ako dito. Kailan mamatay na tayo dito. Huwag di ka naman tanga. Hindi ka naman tama, maturok pati ka naman. Ising ka talaga doon. Saan siya ba ito kinata? Ipag-group na. Please ka. Ipag-group na. Ba't hindi mo ka? Kwarta ka namin. Hindi ba? Parang kailangan ito sa group. Kasi ito ko. Ay, apo. Parang di ka lalaki. Tracy, kanina. Manukan tumo. Ano ka taga sinasabi? Parang di ka lalaki talaga. Ano ito siya? Posoy. Kinaabot na tayo balik daw sa inyo.